Iginiit ni Senator Robin Padilla na force majeure ang nangyaring tensyon sa Middle East upang bigyan daan ang pagbabago sa Senate rules tungkol sa pagboto ng mga senador online. Inulan niya ng batikos mula sa netizen dahil anila hindi ito maituturing na national emergency, gayong kaya pa rin ng mga senador na dumalo ng sesyon. Magbabalita si Kyle Bulyas. Kinuwestiyon ni Senator Robin Padilla ang hindi pagpayag ng minority bloc sa mungkahing payagan na ang online na pagdalo ng mga senador sa mga sesyon at pagdinig sa Senado. Sa kanyang social media post, sinabi ni Padilla na hindi raw ba may ituturing na force majeure ang nangyayaring tensyon sa Middle East. Inulan ng batikos mula sa netizen si Padilla dahil sa kanyang pahayag. Ayon sa isang netizen, hindi aplikable ang force majeure sa mga sitwasyong posible palang mangyari tulad ng nakasaad sa post ni Padilla. Batay sa Rule No. 14, Section 41 ng Senate Rules, pinapahintulutan ang pagsasagawa ng teleconferencing sa sesyon sa panahon ng force majeure o national emergency. Sa isa pang bukod na post, nagpaliwanag muli si Padilla kung ano ang mga halimbawa ng mga kaganapan na nakapaloob sa force majeure. Inihalimbawa ni Padilla ang gyera at terorismo maging ang inaasahang epekto ng El Nino at La Nina. Pero ayon naman sa isang netizen, hindi naman direktang napipigilan ng tensyon sa Middle East ang operasyon ng Senado. Aniya kung kaya namang bumiyahe ng mga senador, hindi maituturing na extraordinary circumstances ang mga inihalimbawa ni Padilla di tulad noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Dagdag pa ng isa pang netizen, kahit ang mga ordinaryong mamamayan ay nagagawang makapag-aral at makapagtrabaho sa gitna ng matinding init at pagbaha, kaya dapat din aniyang gampanan ng maayos sa mga senador ang kanilang responsibilidad. Ginawa ni Padilla ang pahayag kasunod na nangyaring debate sa Senado kung saan nag-walk out ang mga miyembro ng Senate Minority Bloc. Kasunod nito, naglabasan sa social media ang mga naging panawagan ng mga senador noong 2021 na payagan si dating senador at ngayon Congresswoman Laila De Lima na dumalo sa sesyon via video conferencing. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, mayroong global pandemic noong isulong nila ito sa Senado. Binigyang diin din ni Hontiveros na sumuko sa mga otoridad si De Lima at rumespeto sa proseso ng batas. Ayon naman kay Senator Kiko Pangilinan, kaiba ito sa sitwasyon ngayon ni Senator Bato de la Rosa dahil walang COVID ngayon at kasalukuyan siyang nagtatago at tinatakasan ang mga otoridad. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.